Kay boss ka. Rumekta. Masungit na sabi niya kaya naman ay. Mas lalong nainis ito. Matapang ka na ngayon, Coronel. Well. Huwag kang mag-alala, bilang na iyan. Dahil. Hindi magtatagal ay malalaman ko ang baho mo. Pagbabanta pa nito sa kanya. Sige lang, Sandra. Tignan lang natin kung may makuha kang ang baho sa akin. Keep it up. Lang. Anya, bago umalis na sa silid. Naiinis man siya at nais sabunutan ito sa mga ibinibintang sa kanya ay siya na lang ang lalayo sa gulo. Alam niyang ang mga kagaya ni Sandra ang klase ng mga tao na hindi na dapat pinapatulan, lalo pa ang karma na ang bahala na maghunting sa kanya. Wala siyang kinakatakutan. Lalo pa na hindi na siya sa kumpanya patagong natutulog. Ngayon, kundi sa bahay ni Boss Raven. At mukhang mas matatagalan pa siya na manatili roon, lalo pa at nagastos niya ang paunang pera na naipon niya para sana sa pagkuha ng malilipatan na apartment. Sa ngayon ay magtitiyaga muna siya sa na makitira sa kanyang boss. Patapos niya mainis kay Sandra ay bumalik na siya sa taas kung nasaan ang opisina nila ni Boss Raven. Naupo siya at nag-unat kaunti bago tumingin sa kanyang laptop para send ang ipinapasend na draft nito ng tila mapansin niya na may tao sa likod ng halaman na tila nagtatago, na kung titingnan mo ay matatawa. Kalalo pa at para saan pa na magtago kung kitang-kita naman. Napangiti si Hestia at binati si Kelly na halatang umiiwas ng tingin. Po. Good morning, Ms. Anderson, I can see you. Aniya kaya napasimangot ito at umalis sa likod ng halaman. I was just checking the plant. Parang namumunga na kasi. Palusot nito kahit hindi naman namumunga ang halaman na nasa sulok. Saglit pang napasilip si Kelly sa loob ng opisina ni Raven na tila tinitignan kung nandoon ito. Sa sandaling ito alam na niya ang sadya nito. Wala si Boss Rito. Nasa meeting siya sa kabilang building at baka hindi na rin siya bumalik today, lalo pa at sunod-sunod ang meeting niya sa labas. Sambit ni Hestia na kahit hindi ito nagtatanong. Napasimangot si Kelly Elcow. Lagi mong alam ang chat ni boss. Siguro type mo rin. Siya. Natawa si Hestia. Ma'am, secretary po ako. Ni Boss Raven. Kaya po alam ko ang schedule niya. Napataas ang kilay nito. Tihirin kong sa bagay. Pero hindi ko siya hinahanap ha. Moved. On na ako kay Sir Raven. We. Anya panatila ng aasar. Ang gwapo naman kasi talaga ni Boss kaya. Naman ang daming babaeng umiiyak at nagkakandara pa sa kanya. Ngunit wala talaga. Iba ang tipo ng kanyang boss. Napaupo si Kelly sa bakanting upuan sa tapat ni Hestia at doon na nga umiyak. Ang dami ko nang ginawa, Hestia. Nagdasal na ako sa Quiapo, sumayaw sa Obando, pati mga manghuhula at shaman pinatulan ko na. Para sa mga orasyon na iyan para naman magbago ang hangin kay boss at ako na lang ang maging type niya, pero wala talaga. Diyos ko. Pati nga ang puno ng balete sinayawan ko. Na pero wala pa rin. Nangangamoy yosin na lang. Sa kwarto ko sa gabi. Nanlaki ang mata ni Hestia at halos matawa na, pero naaawa siya kay Kelly. Siguro nga ay talagang gusto nito si boss. Pero wala. Talaga si Boss Glenn ang gusto nito. Ayos lang yan, Ma'am Kelly. Sa kapre ka na lang ay may lalaking dadating sa buhay mo, ma'am. Yung mamahalin kang tunay. Hayaan mo na si boss. Sa iba siya masaya Dahil sa kanyang sinabi ay mas lalong
Napalahaw ng iyak to. Ang tangging nagawa ni Hestia ay ang damayan na lamang ang pusong sugatan nito. Pero sa isip ni Hestia at sasamahan niya rin ito. Lalo pa at isa rin siya sa nanghihinayang sa kakisigan ng kanyang boss na isang pamintang. Boo. It's been weeks since she stayed sa bahay ni Boss Raven. Wala naman siyang naging problema lalo pa at sa busy ng kanyang boss sa trabaho at pati na rin siya ay hindi naman sila masyadong nagkikita sa bahay. Sa unang linggo, ay lagi rin itong umaalis sa gabi dahil sinusundo ni Sir Glenn at mukhang may date sila kung saan-saan. Para kay Hestia ay okay na rin yun para naman maiwasan ng ilang sa pagitan nila ng kanyang boss. Lalo pa at kahit naman sinusulit na niya ang kapakalan ng mukha niya sa pagtira. Sa bahay nito ay may natitira pa rin naman siyang kahihiyan para naman hindi na madagdagan ang kahihiyan niya na iyon. Ginagawa na lamang niya ang best niya para may ambag siya sa bahay nito. Sa kinasamaang palad ay wala pa siya nayaambag sa pagkain. Dahil sa katapusan pa ang sweldo. Pagkatapos ng trabaho ay nagtaksi na lang. Siya pauwi sa bahay ni Raven. Bukod sa mga meeting ito sa labas ng kumpanya ay may lakad ulit si Raven itong gabi. Kaya naman, mag-isa na siyang umuwi. Sa mga nakaraang araw hindi rin siya sumasabay sa kanyang boss. At baka talagang machismis sila. Sa umaga, pwede pa dahil maari silang magdahilan na nagkita sa kung saan para pag-usapan ang mga meeting ni Raven sa araw-araw. Pero kung sasabay siya rito pati sa pag-uwi ay baka talagang pagpiestahan na sila. Alam niya ang code sa bahay ni Raven. Agad siyang pumasok at dahil sumalubong ang pusa nito ay inasikaso niya iyon para pakainin. Yung ahas naman ng boss niya hindi naman na kailangan pakainin dahil kumain na iyon kahapon at ang boss na niya ang nag-asikaso doon. Dahil mukhang magdidiretso ang lakad ng boss niya at mukhang siya lang ang tao sa bahay. Ngayon ay umakyat siya at nagbihis na muna. Tanging shorts at spaghetti straps na sando lang ang isinuot niya, hindi rin siya nagbra dahil wala namang tao ngayon bukod sa kanya. Nagdalawang isip pa siya kung magbabra siya, ngunit naisip niya rin naman na hindi rin naman ito magkaka-interes kung babakat man ang buttons ng kanyang dibdib sa kanyang suot na sando kung nandito ito ngayon. Ipinusod niya ang kanyang buhok at binitbit ang kanyang laptop at ilang documents sa ibaba para habang nagluluto siya ay i-review niya ang ilan sa kanyang trabaho na inuwi. Ay iha, nandito ka na pala, rinig niyang boses ng isang babae. Napangiti siya at agad na binati ito. Manang Nelia, ikaw po pala, akala ko po bukas pa po ang balik niyo po. Saka parang wala ka naman po lilinisin ngayon dahil malinis at maayos pa po ang bahay. Ngumiti ito bago tumango. Oh, iha. Nakiusap kasi itong si Raven. Pinapakisuyo yung polo niya na labahan dahil kailangan niya raw. Bukas, sabi nito bago tumuro sa itaas. Saka, sakto rin dahil may schedule ako ng check-up. Bukas, medyo hinahapo ako iha. Bumakas ang pag-aalala sa sinabi nito. Oh, nang. Kung hinahapo ka, bakit ka po nagpunta? Baka naman mapano ka niyan. Po. Kailangan daw kasi ni Raven yung damit. Importanteng lakad yun eh. Nanlaki ang mata niya. Importanteng lakad. Teka. Di ba this week birthday niya, Day? Ba? Hala. Nakalimutan ko. Nang, di ba matagal ka na pong naglilinis? Dito sa bahay ni boss. Ibig sabihin po, alam mo. Po birthday niya. Oo, bukas ang birthday niya. Kaya nga, kailangan niya yung napasapo si Hestia sa kanyang noo dahil nakalimutan niya na may pinaplano siya sa birthday nito. Masyado siyang naging abala sa
Mga pinoproblema niya at pati sa trabaho kaya. Naman nawala sa isipan niya. Kamuntikan ko na makalimutan. Naku, may plano ba kayo bukas? Nakangiti na sabi nito sa kanya. Umiling si Hestia, hindi naman po. Magarbo, baka paglutuan ko po si boss. I-celebrate po namin kapag tapos ng mga lakad. Nya. Nakakahiya naman po kasi, sekretarya. Nya ako at pinatuloy po ako rito tapos wala. Akong surprise. Hinampas siya nito bago hinapo. Ikaw. Talaga, hindi naman nag-celebrate iyon. Masyado si sir. Kaya sigurado ako na matutuwa. Iyon sa pa-surprise mo, sambit nito bago. Muling hinapo. Nakangiti si Hestia dahil inisip niya ang surprise niya, pero mas nag-alala siya kay Manang dahil sa paghinga nito. Nay, upo ka na. Muna nga ako nahihirapan sa'yo, inalalayan. Niya ang matanda na maupo. Yung polo lang. Ba ni boss ang pinunta mo po? Kasi kung iyon, lang ako na lang gagawa, umuwi ka na, Manang. At magpahinga. Naku, nakakahiya naman, ani pa nito bago. Napahawak sa kanyang dibdib. Umiling si Hestia at ninisyan ito. Nang, ako na, marunong naman ako maglaba, saka. Ako rin naglaba nung damit ni boss noong. Nangailangan siya ng cleaner dito, anya pa. Dahil nag-aalala talaga siya rito. Lumapad ang ngiti ng matanda at tumango. Sigurado ka ha? Hindi ba ako nakakaabala? Muling umiling si Hestia. No worries. Nang, sige na po. Magpapatawag na po ako ng taxi, anya, bago tinulungan itong tumayo. Sige, iha. Maraming salamat. Yung polo ni si Raven nasa silid niya. Doon sa basket niya. Sabi naman niya yun lang ang labahan, huwag na. Yung ibang labada niya. Sige, Nang. Ako na po ang bahala. Don't worry po. Hindi ko sasabihin kay boss na ako na ang gagawa at pinauwi na kita para naman wala. Kanang poproblemahin pa. Naawa siya sa matanda lalo pa at nakikita niya rito ang namayapa niyang lola na nag-alaga sa kanya noon. Madalas din itong kumuha ng labada at maglinis sa mga may kaya sa probinsya nila. Sumalangit nawa ang kaluluwa nito. Nang makarating ang taxi ay inalalayan niya ito, pagkatapos ay pumasok na siya ulit sa loob ng bahay. Tinungo niya ang itaas upang magpunta sa kwarto ni Boss Raven. Nakabukas iyon at pagkapasok niya ay nakita niya ang malinis at maayos na kwarto ng kanyang boss. Napangiti siya dahil sa mga sandaling ito ay parang napatunayan niya na may pusong babae ang kanyang boss dahil malinis at maayos ito sa mga gamit. Akala mo ay hotel ang silid nito dahil sa ayos at halos walang gusot ang kobre ng kama nito. Inilibot niya ang kanyang tingin sa silid nito. Naalala niya ang unang beses na nakapasok siya sa silid na ito upang maglinis. At ngayon ay ang pangalawa para naman maglaba ng mga damit nito. Hinanap niya ang basket na sinasabi nito. Nagpunta siya sa may walk-in closet nito ngunit wala iyon doon. Naisip niya sa may bathroom at doon niya nga nakita sa labas ang basket ng mga hinubad nito. Nandito lang pala, anya, bago lumuhod. At sinuri ang mga hinubad na damit doon. Hinanap niya ang polo na pinalalabahan nito at nang makita iyon ay agad niyang iniangat. Gotcha! Ngunit sa kanyang paghahalughog ay tila napansin ng kanyang mata ang isang piraso ng tela na naroon na natatabunan ng polo na kinuha niya. Kulay white iyon ngunit may heart na disenyo at korona pa. Hindi niya alam kung ano ang pumasok sa isipan niya at kinuha iyon. At iniladlad. Pinagmasdan niya ang laki noon. Isang underwear na gamit na at natatawa siya dahil may heart at crown. Ganito pala ang bet ni
Boss na underwear. May pa-heart-heart pa. Haha, alam ko na ang bibilhin kong regalo. Kapag anya, ngunit agad siyang napahinto. Nang marinig ang pinto ng silid ng kwarto ni Raven, agad siyang napadapa ng hindi. Naglilikha ng ingay, hinawakan niya ng mahigpit ang polo at underwear ni Raven bago sinilip ang gilid ng upuan na nakaharang sa kinaroroonan niya at nanlaki ang kanyang mga mata nang makita si Raven nakakapasok lang sa silid nito at nagtatanggal na ng kurbata. Hala! Nandito na si boss. Akala ko ba? Mamaya pa siya uuwi. Aniya sa kanyang isipan ngunit tila mas. Lalo siyang nagpanik nang maalala ang kanyang itsura. Isa pa, narito siya sa silid nito at hindi alam nito na siya ang maglalaban ng polo. Nito. Hala baka magalit siya sa akin sa kakay. Manang. Baka palayasin ako. Dahil sa kabang nararamdaman niya na. Pati si Manang ay madamay ay agad siyang kumilos upang magtago. Dahil nakasalampak siya sa sahig ay agad siyang gumapang at dahan-dahan na binuksan ang pinto ng banyo. Saka siya pumasok doon. Ngunit tila mali ang kanyang desisyon na doon magtago dahil doon din papunta si Raven. St. Mabilis niyang iginala ang tingin sa bathroom at naghanap ng pwede niyang pagtaguan. Nakita niya ang shower area at doon siya nagtungo upang magtago. Frosted ang glass ng shower area kaya inisip niya hindi siya makikita kung doon siya magtatago. Lord, tulungan niyo po ako please. Wag. Naman sana mag-shower si boss. Tangina. Naman kasi bakit dito ako nagtago? Mariin niyang itinikom ang kanyang bibig. At tinawag sa kanyang isipan halos lahat ng santo na kilala niya nang marinig niya na bumukas ang pinto ng banyo at pumasok doon si Raven. Dahan-dahan siyang tumingin sa siwang at nakita si Raven na naghubad ng pangtaas nito dahilan para makita ang pumuputok nitong abyss. Nanlaki ang mata niya dahil sa kanyang nakita, ngunit mas lalo nanlaki iyon ng tumungo ang kamay nito sa suot na pantalon para ibaba ang zipper noon. Halos malaglag ang kanyang panganang. Makita na ibaba ni Raven ang suot nitong pantalon dahilan upang makita niya ito ng boxers lang. Please, wag mong hubarin, wag. Wag. Why? Putangina. Hindi lang nalaglag ang kanyang panga, kundi halos lumuwa ang kanyang mata nang makita na nakahubad ito. Ang laki. Ang haba. Ang taba. Sinasabi ng kanyang isipan na umiwas siya ng tingin at hindi pa pakatitigan ang pagmamay-ari nito na nakasabit sa pagitan ng mga binti nito. Ngunit nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. O, napasapo siya sa kanyang bibig nang hindi inaasahan na mag-react. Kaya naman ay dali niyang tinakpan ang kanyang bibig gamit ang tela na kanyang hawak. Ang tela na may disenyong puso at korona. Ngunit ang kanyang mga kaluskos ay tila narinig ni Raven at napatingin sa shower area. Lumapit ito doon at binuksan ang pinto. Doon. Nagtama ang mga tingin nila. Si Raven na nakahubad, habang si Hestia na nakatayo habang nakabusal sa bibig nito. Ang underwear ni Raven. Hestia. Napatingin si Hestia sa tela na nasa bibig niya, napagtanto niya kung an iyon kaya agad siyang napasigaw. Ah! Napatingin siya sa ibaba ni Raven at nang mapansin niyon ni Raven at na napagtanto na nasa harap niya si Hestia ay napasigaw rin ito. Ah!